Nagsimula ang lahat 1 linggo bago magpasko. Ang buong bahay, pinalamutian ko ng mga ilaw na kumukuti-kutitap at may amoy ng bibingka at puto-bumbong na nagmumula sa kusina. Ang Pasko, para sa akin, ay hindi lang isang selebrasyon. Ito ang panahon kung kailan ang isang pamilya ay dapat buo. Ito ang panahon para sa pagmamahalan. Pero sa gabing iyon, sa loob mismo ng tahanan na binuo namin ng yumaong kong asawa, gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Gumuho sa isang paraan na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatayo ako sa may pintuan ng kusina. Hindi sinasadyang marinig ang pag-uusap sa telepono ng panganay kong anak, si Amanda. Ang boses niya, na dati musika sa aking pandinig, ay naging tunog ng martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa puso ko. Oo, nakabook na tayo sa Palawan, sabi niya sa kausap niya sa telepono, na nalaman kong kapatid niya pala. Huwag na nating isama si Mama. Dito na lang siya, para may mag-alaga sa mga bata. Natahimik ako, ang mga bata. 8 apo na mahal ko. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang sumira sa aking pagkatao. Ang mga salitang hanggang ngayon gumigising sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Ano ka ba? Tumawa siya ng bahagya. Okay lang yan. Total, wala naman siyang ibang gagawin. At saka, obligasyon niya yon. Para saan pat siya ang lola? Sa isang iglap, para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Sa harap ng sarili kong mga anak, hindi pala ako ina. Hindi pala ako lola na dapat igalang at mahalin. Ako pala ang kanilang kasambahay, isang kasambahay. Iyon lang pala ang tingin nila sa akin. Isang utusan na walang bayad. Isang tagapag-alaga na pwedeng iwanan anumang oras nila gustuhin. Ang kahihiyan na naramdaman ko sa sandaling iyon ay mas masakit pa sa 10 beses na panganganak. Ang sarili kong anak, ang sarili kong dugo at laman, ay itinuring akong isang muebles sa bahay na ito. Isang bagay na nariyan lang. Isang bagay na walang pakiramdam. Sila na binigyan ko ng buhay, sila ang nagpakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging walang utang na loob. Sa loob ng 40 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking mahal na asawa, ako na ang gumampan ng lahat. Ako ang nag-budget ng kakarampot naming pera para makapagtapos silang lahat sa kolehiyo. Isinantabi ko ang sarili kong mga pangarap, ang mga gusto kong bilhin, ang mga lugar na gusto kong puntahan, para lang maibigay sa kanila ang isang magandang kinabukasan. Naaalala ko pa, isinangla ko ang mga alahas na tanging alaala ng aking ina para lang maipambayad sa matrikula ni Amanda. Nagtinda ako ng kakanin sa umaga at naglaba para sa iba sa gabi, para lang may pandagdag sa panggastos nila sa eskwela. Nang sila'y mag-asawa, sino ang tumulong sa kanila para sa down payment ng kanilang mga unang bahay? Ako. Sino ang nag-alaga sa kanilang mga anak kapag sila pagod galing sa trabaho o kapag gusto nilang magbakasyon? Ako. Ang bahay na ito na minana ko pa sa aking mga magulang ay laging bukas para sa kanila. Ang aking mga kamay laging handang mag-abot. Ang aking puso laging handang umunawa. Pero sa lahat ng sakripisyo ko, naging hangin lang pala ako sa paningin nila. Isang anino sa sulok ng kanilang magagandang buhay. Walang pakialam. Iyon ang salitang naglalarawan sa kanila. Hindi nila nakita ang pagod sa aking mga mata o ang sakit sa aking likod. Ang nakita lang nila ay isang matandang babae na pwede nilang utusan at pagsamantalahan. Nag-iisa. Iyon ang naramdaman ko. Nag-iisa ako sa gitna ng pamilyang ako mismo ang bumuo. At sa gabing iyon, habang pinapakinggan ko ang kanilang mga plano, ang kanilang mga tawa, naintindihan ko, hindi nila ako kailangan. Ang kailangan nila ay ang aking serbisyo. Umalis ako sa kusina na nanginginig ang mga kamay at malamig ang buong katawan. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagsisigaw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naging kalmado ang isip ko. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging silya na sunod-sunuran. Kinabukasan, umalis ako ng bahay. Dala ko lang ang aking purse at isang maliit na bag. Akala nila, nagtatampo lang ako. Akala nila, babalik din ako kapag kailangan na nilang magpabantay ng mga bata.
Akala nila wala akong ibang pupuntahan. Pero may isang bagay, isang malaking bagay na hindi nila alam. May isang lihim na itinago sa akin ng aking yumaong asawa. Isang lihim na yaman na inihabilin niya sa akin bago siya pumanaw. Para ito sa'yo, Celia, sabi niya. Gamitin mo ito para sa iyong sarili kapag dumating ang araw na ikaw na lang ang mag-isa. Isang mana, isang last will and testament na nakatago sa isang safety deposit box sa bangko na tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi nila alam na ang lola na itinaboy nila, ang kasambahay na kanilang minaliit, ay may access sa mahigit 25 milyong piso. Tama, 25,000 pesos. Ang kanilang alas ay ang pagiging anak ko, ang aking trump card. Ay ang katotohanang ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng kanilang ama. Ang maliit na lola na pinalayas nila sa sarili niyang pamamahay, siya na ngayon ang mga ngaso, at ang mga tupa ay ang sarili niyang mga anak. Hindi ito tungkol sa pera, hindi na. Ang pera ay kasangkapan lamang. Ito ay tungkol sa dangal, ang dangal na kanilang tinapakan. Ang dangal ng isang ina na ibinigay ang lahat, pero laway at pagwawalang bahala ang isinukli. Gusto nila akong maging tahimik? Gusto nila akong maging invisible? Pwes, maghanda sila. Dahil ang boses na minsan nilang binaliwala ay maririnig na ngayon hindi lang sa buong pamilya, kundi sa buong mundo kung kinakailangan. Hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang pera. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking dignidad. At higit sa lahat, bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang aral na hindi nila mababasa sa anumang libro. Isang aral na tatatak sa kanilang mga puso at isipan na ipapasa nila sa kanilang mga apo bilang isang babala. Isang kwento tungkol sa ina na kanilang sinaktan at kung paano niya ipinakita sa kanila ang tunay na kahulugan ng hustisya. Ikaw, kabayan, naranasan mo na bang maramdaman na para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan? Naranasan mo na bang ibigay ang lahat pero pakiramdam mo ay kulang pa rin? Kung oo ang sagot mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At kwentuhan mo ako. Mag-comment ka sa ibaba. Ibahagi mo ang iyong sariling kwento. Gusto kong marinig ang iyong boses. At sabihin mo sa akin, saan ka nanonood? Samahan ninyo ako sa laban na ito. Dahil ang kwento ni Celia ay maaring kwento rin ng marami sa inyo. Tara na, magsimula na tayo. Ang katahimikan sa loob ng aking silid pagkatapos marinig ang usapan nila ay mas nakakabingi pa sa pinakamalakas na kulog. Hindi ako kaagad kumilos. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pinto. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng aking duster at ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang malakas na pagpukpok sa loob ng aking dibdib. Sa simula, ang naramdamdam ko ay hindi galit. Hindi pa. Ang una kong naramdaman ay isang matinding, nagyeyelong lamig. Isang lamig na gumapang mula sa aking mga talampakan, paakyat sa aking mga binti, hanggang sa manirahan ito sa gitna ng aking kaluluwa. Para akong isang basong babasagin na biglang napuno ng malamig na tubig at unti-unting nagkakalamat mula sa loob. Ang mga salita ni Amanda, wala naman siyang ibang gagawin, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ito isang simpleng pangungusap. Ito ay isang hatol, isang pagtatapos, isang deklarasyon na ang aking buong pagkatao, ang aking buhay, ang aking mga sakripisyo sa loob ng 67 taon ay walang halaga. Isang malaking wala. Habang nakatayo roon sa dilim ng pasilyo, nagsimulang bumalik sa akin ang mga alaala. Mga alaala na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng aking mga ngiti at pag-unawa. Mga multo ng nakaraan na isa-isang nagpakita, dala ang kani-kanilang patalim. Naalala ko ang Pasko, 5 taon na ang nakalipas. Mag-isa kong inihanda ang lahat para sa Noche Buena. Nagluto ako ng hamonado, embutido, kaldereta at macaroni salad, lahat ng paborito nila. Ang buong bahay ay amoy pagkain at pagmamahal. Dumating sila kasama ang kanilang mga pamilya, mga 10:00 na ng gabi. Kumain sila, nagtawanan, nagkwentuhan. Ngunit ang kanilang mga kwento ay tungkol sa kanilang mga trabaho, kanilang mga bagong kotse,
kanilang mga plano sa bakasyon. Ni minsan, walang nagtanong, "Ma, kumusta ka na? Pagod ka ba?" Pagkatapos kumain, binuksan nila ang kanilang mga regalo at bago mag-alauna ng madaling araw, isa-isa na silang nagpaalam. Naiwan ako. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga pinagkainan, mga balat ng regalo, at ng isang nakabibinging katahimikan. Ako ang nagligpit ng lahat. Hanggang sa sumikat ang araw ng Pasko, ako ay naghuhugas pa rin ng mga plato. Iyon ang aking Pasko. Isang tagapaglingkod sa sarili kong pamamahay. Sumunod na nagpakita ang alaala ng aking kaarawan, 2 taon lang ang nakakaraan, 65. Isang mahalagang araw sana, naghintay ako buong araw. Nagluto ako ng pansit para sa mahabang buhay, sabi nila. Naghanda ako ng litson manok. Umaasa ako na kahit isa sa kanila ay dadaan, babati sa akin at sasabayan akong kumain. Pero lumubog ang araw, dumating ang gabi. Walang dumating, walang tawag, walang text. Kinabukasan, tumawag si Robert, ang bunso ko. "Ma, sorry," sabi niya. "Nakalimutan namin. Sobrang busy lang talaga sa opisina. Babawi kami." Pero ang pagbawi na iyon ay hindi na dumating. Nakalimutan. Ganoon lang kadali para sa kanila nakalimutan ang babaeng nagbigay sa kanila ng buhay. At ang pinakamasakit sa lahat, ang alaala noong ako'y nagkasakit. Isang matinding trangkaso na halos ikapulmonya ko na. Isang linggo akong nakahiga sa kama, nilalagnat at hirap na hirap huminga. Tumawag ako sa kanila. Ang sagot ni Amanda, "Ma, pasensya na, may deadline ako sa trabaho. Uminom ka na lang ng gamot." Ang sagot ni Robert, "Naku ma, may team building kami sa Batangas. Hindi pwedeng hindi ako sumama." Walang dumalaw, walang nag-alaga, walang nagdala kahit isang tasang mainit na sopas. Ang kapitbahay ko pa, si Aling Nena, ang siyang nag-aasikaso sa akin. Isang estranghero ang nagpakita ng mas malaking malasakit kaysa sa sarili kong mga anak. Habang ang mga alaalang ito ay bumabalik, ang lamig sa aking katawan ay unti-unting napalitan ng init. Isang init na nagsimula sa aking sikmura, umakyat sa aking dibdib, at kumalat sa aking buong katawan. Hindi ito ang init ng lagnat. Ito ay ang init ng galit. Isang puot na matagal kong kinimkim, sinupil, at binaliwala. Ang puot ng isang ina na ginawang kasambahay. Ang galit ng isang babaeng ibinigay ang lahat, ngunit walang natanggap na kapalit kundi kapabayaan. Para akong isang bulkan na matagal nang natutulog na sa wakas ay nagsisimula ng magising. Ang usok ay nagsisimula ng lumabas. Ang lava ay nagsisimula ng umakyat. At sa sandaling iyon, alam ko, sasabog ako. Ngunit ang pagsabog na ito ay hindi magiging marahas at walang direksyon. Ito ay magiging kontrolado, kalkulado, at mapanira sa mundong kanilang itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Bigla kong naalala ang isang bagay. Ang isang tawag na hindi ko sinagot kaninang umaga. Ang kaibigan kong si Paula. Matagal na siyang nagyayaya. "Celia," sabi niya sa voice message na iniwan niya, "sumama ka na sa akin sa resort sa San Juan ngayong Pasko. Tayong dalawa lang. Mag-relax tayo. Iwanan mo muna ang mga obligasyon mo." Tinanggihan ko iyon sa isip ko kanina. Dahil Pasko. Dahil pamilya. Dahil obligasyon. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nagbago. Kinuha ko ang aking lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pa rin ang aking mga daliri habang hinahanap ko ang numero ni Paula. Sa bawat pagpindot, nararamdaman ko ang paglakas ng aking loob. Ito na, ito ang unang hakbang, ang unang pagbasag sa kadena na matagal nang gumagapos sa akin. Nagring ang telepono. 1, 2. "Hello, Celia. Napatawag ka?" Ang masayang boses ni Paula ay parang musika sa aking pandinig. Huminga ako ng malalim. "Paula," sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong boses. Matatag ito, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Ang alok mo, tungkol sa Pasko, bukas pa ba yon?" Narinig ko ang pananabik sa kanyang boses. "Oo naman, Celia. Siyempre, bakit? Nagbago na ba ang isip mo?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi ko na naaalala
kung kailan ko huling naramdaman. Oo, Paula, sagot ko. Sasama ako. Kinabukasan, gumising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako bumangon dahil sa bigat ng mga gawaing naghihintay sa akin. Bumangon ako na may pakiramdam ng layunin. Isang malinaw at matibay na plano ang nabuo sa aking isipan habang nakahiga ako sa dilim, pinakikinggan ang paghilik ng gabi. Ang galit na naramdaman ko kagabi ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang nag-aalab na apoy. Ito ngayon ay isang matigas na bakal, isang sandata na handa ko nang gamitin. Pagkatapos kong magtimpla ng kape, umupo ako sa aming maliit na lamesa sa kusina. Kumuha ako ng isang malinis na papel mula sa lumang notebook ng aking apo at isang ballpen. Sa itaas ng papel, isinulat ko sa malalaking letra, "Mga dapat kansilahin." Hindi ito isang simpleng listahan ng mga gagawin. Ito ay isang manifesto, isang deklarasyon ng aking paglaya. Una sa listahan, order sa supermarket para sa Noche Buena. Naalala ko ang pagtawag ko sa grocery store 3 araw na ang nakalipas. Ang order ay nagkakahalaga ng halos 50,000 piso, 50,000. Isang halaga na pinag-ipunan ko mula sa aking maliit na pensyon sa loob ng ilang buwan. Nariyan ang isang buong leg ng hamon de bola, 2 malalaking bola ng queso de bola, mga mamahaling alak para sa mga manugang ko, imported na tsokolate para sa mga apo ko, at lahat ng sangkap para sa mga paborito nilang pagkain. Ginawa ko iyon taon-taon dahil gusto kong maging perpekto ang kanilang Pasko. Ngunit ngayon, ang salitang perpekto ay mayroon ng ibang kahulugan para sa akin. Hinanap ko ang resibo at idinayal ang numero ng customer service. Isang masiglang boses ng isang kabataang babae ang sumagot. "Good morning po. Thank you for calling." "Magandang umaga, iha," sabi ko. Pinipilit na maging kalmado ang aking boses. "Gusto ko sanang i-cancel ang isang malaking order para sa delivery bukas." Ibinigay ko ang aking pangalan at ang order number. "Sandali lang po, ma'am," sabi ng babae. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya. "Ma'am Celia Johnson po? Confirmed po, nakaschedule for delivery tomorrow. Bakit po ninyo gustong i-cancel, ma'am? May problema po ba sa order ninyo?" Huminga ako ng malalim. "Ito na, walang atrasan." "Walang problema sa order, iha," sagot ko. "Nagbago lang ang plano ng pamilya. Hindi na kami magdiriwang dito sa bahay." Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingan na nagpapalaya. "Ah, ganun po ba? Sayang naman po. Sige po ma'am, cancelled na po ang inyong order. May cancellation fee po na maliit, pero dahil advance po kayo nag-inform, iwi-waive na po namin." "Salamat, iha. Maraming salamat." Pagkababa ko ng telepono, naramdaman ko ang unang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. 50,000 piso. Hindi na iyon mapupunta sa isang piging kung saan ako ay isa lamang utusan. Ang perang iyon ay para na sa akin. Tinandaan ko ng isang malaking check ang unang item sa aking listahan. Ang pangalawang item, mga regalo para sa mga apo. Ito ang mas mahirap na bahagi. Sa loob ng isang buong linggo, nilibot ko ang mga mall. Nagpunta ako sa SM, sa Toy Kingdom, sa department store. Tiniis ko ang siksikan ng mga tao at ang mahahabang pila para lang mabili ang mga regalong nasa wishlist ng aking 8 apo. Isang video game console para kay Miguel na nagkakahalaga ng halos 20,000. Isang malaking manika na kasing laki ng isang bata para kay Sofia. Mga bagong sapatos na may ilaw para sa kambal. Ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso. 70,000 mula sa aking pensyon. Mula sa perang dapat sana ay ginagamit ko para sa aking mga gamot at pangangailangan. Inilabas ko ang lahat ng regalo mula sa ilalim ng Christmas tree. Ang mga ito ay nakabalot na ng maganda, may mga ribbon at card. Isa-isa kong tinanggal ang mga pambalot. Ang bawat pagpunit ng papel ay parang isang pagpunit sa lumang pagkatao ko. Ang silya na handang magsakripisyo ng walang hanggan ay unti-unti nang nawawala. Inilagay ko ang lahat ng laruan, sapatos at gadget sa malalaking eco bag. Dala ang mga resibo, nagabang ako ng jeep papuntang mall.
Ang buong araw na iyon ay ginugol ko sa pagpunta sa iba't ibang tindahan. Bawat pila ay isang pagsubok sa aking pasensya, ngunit sa bawat transaksyon na nakumpleto, sa bawat perang ibinabalik sa akin, lalo akong lumalakas. "Ma'am, bakit po ninyo isinasauli? May sira po ba?" Tanong ng isang sales lady sa department store. Tiningnan ko siya sa mata. "Hindi, iha," sagot ko. "Nagbago lang ang Pasko." Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod ako, ngunit ang aking purse ay mabigat. Mabigat dahil sa pera. Sa perang akin, 70,000 piso. Pag-uwi ko sa bahay, umupo ako ulit sa aking lamesa sa kusina. Kinuha ko ang aking listahan at minarkahan ng check ang pangalawang item. 2 bagay na ang nakansela. 2 malaking obligasyon na ang nabura. Tiningnan ko ang bahay. Ang mga Christmas light na isinabit ko ay kumukuti-kutitap pa rin. Ang maliit na belen sa ibabaw ng mesa ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito ang dating bahay. Ito ay isang lugar na malapit ko ng iwanan. At habang tinititigan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana, nakita ko hindi ang isang pagod at malungkot na lola. Nakita ko ang isang babaeng nagsisimula nang bawiin ang kanyang buhay. Ang bawat piso na naibalik sa akin ay hindi lang pera. Ito ay isang piraso ng aking dangal, isang piraso ng aking kalayaan. Dumating ang gabi ng Disyembre 22. Inaasahan ko na sila. Alam kong sa oras na malaman ni Amanda na kinansela ko ang order para sa Noche Buena, darating siya na parang isang bagyo. At hindi ako nagkamali. Mga 8:00 ng gabi, narinig ko ang isang malakas at nagmamadaling katok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang anak na umuuwi sa kanyang ina. Ito ay ang katok ng isang taong may dalang sama ng loob. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya, huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Amanda, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. "Ma, anong nangyayari?" Bungad niya, hindi man lang nagabang na papasukin ko siya. "Tumawag ang supermarket, kinansela mo daw ang order para sa Noche Buena. Bakit mo ginawa yon? Alam mo bang 2 araw na lang Pasko na?" Kalmado ko siyang tiningnan. Ang dati silya na matataranta at hihingi ng paumanhin ay wala na. "Pumasok ka, Amanda," sabi ko sa isang boses na pantay at walang emosyon. "Mag-usap tayo." Pumasok siya at umupo sa sofa, ngunit ang kanyang buong katawan ay tensyonado. "Anong pag-uusapan natin, ma? Kailangan mong ayusin to. Paano na ang Pasko?" Umupo ako sa tapat niya, pinanatili ang distansya sa pagitan namin. "Hindi na dito gaganapin ang Pasko, Amanda," simpleng sagot ko. "Dahil aalis ako." Napanganga siya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. "Aalis? Saan ka pupunta?" "Ma, hindi ito panahon para magbiro. Ang mga bata, hindi ako nagbibiro," putol ko sa kanya. "Pupunta ako sa Batangas kasama si Tia Paula ninyo. Magbabakasyon kami para sa Pasko." Tila hindi maproseso ng kanyang isipan ang aking sinasabi. "Si Tia Paula? Pero paano kami? Paano ang mga apo mo? Inaasahan nilang lahat na dito tayo magse-celebrate tulad ng dati." "Ang dati ay tapos na," sabi ko. At sa bawat salitang binibitawan ko, nararamdaman ko ang pagtibay ng pader na itinatayo ko sa paligid ng aking puso. "Kung gusto ninyong mag-celebrate, malalaki na kayo. May sarili na kayong mga bahay, magluto kayo. Kayo ang mag-asikaso." Biglang kinuha ni Amanda ang kanyang telepono. Hindi pwede to." Nagmamadali niyang idinayal ang numero ni Robert. "Robert, pumunta ka dito. Ngayon na. Si Mama, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa kanya." Pagkatapos ng halos 20 minuto, dumating si Robert. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngayon, 2 na sila sa aking harapan. Isang tag-team na sanay nang makuha ang gusto nila mula sa akin. "Ma, ano tong sinasabi ni ate?" tanong ni Robert. Sinisikap na maging malumanay ang kanyang boses, ang taktikang lagi niyang ginagamit kapag may kailangan siya. "Aalis ka raw? Sa Pasko?" "Ma, isipin mo naman ang mga bata. Malulungkot sila kapag wala ang lola nila." Ito na, ang guilt trip, ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa aking mga apo laban sa akin. Ngunit ngayon, ang sandata na iyon ay wala ng talab.
Ang mga bata ay may mga magulang, sagot ko. Tinitingnan silang dalawa ng diretso sa mata. Responsibilidad ninyo sila, hindi ako. Pero tradisyon na natin to, giit ni Amanda. Mula pa noong nabubuhay si Papa, dito na tayo nagpapasko. Huwag mong gagamitin ang Papa ninyo, mariin kong sabi, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng bakal ang aking boses. Kung nabubuhay ang Papa ninyo, hinding-hindi niya papayagan na tratuhin ninyo ako na parang isang utusan. Natigilan sila. Ang pagbanggit ko sa kanilang ama ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi ka namin tinatratong utusan, ma, depensa ni Robert, kahit na ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Kaya pala ang plano ninyo ay iwanan sa akin ang 8 bata habang kayo ay nagpapakasaya sa Palawan. Kaya pala ang tingin ninyo sa akin ay isang taong wala namang ibang gagawin. Narinig ko kayo, Amanda. Narinig ko ang lahat. Ang kulay sa mukha ni Amanda ay biglang nawala. Nahuli. Walang lusot. Sinubukan nilang muli. Mga pangako. Mga pakiusap. Sige na, ma. Kami na ang magliligpit pagkatapos. Huwag ka nang umalis, ma. Magagalit sa atin si Papa. Ginamit nila ang lahat ng nasa kanilang aklat ng manipulasyon. Ngunit ang bawat salita nila ay tumalbog lamang sa pader na aking itinayo. Sa huli, nang makita nilang hindi na sila mananalo, tumayo ako. Ito na ang katapusan ng usapan. Tiningnan ko sila, ang 2 anak na pinalaki ko ng buong pagmamahal na ngayon ay mga estranghero sa aking paningin. Makinig kayo, sabi ko, at ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ina, lola, kusinera, labandera, at tagapag-alaga ninyo. Ginawa ko ang lahat ng walang reklamo. Pero tapos na yon. Huminga ako ng malalim bago ko bitawan ang huling hatol. Ang babaeng kilala ninyo, ang inang sunod-sunuran, ang lolang palaging nariyan para pagsilbihan kayo, ay wala na. Pagkasabi ko niyon, tinalikuran ko sila at pumasok sa aking silid, isinara ang pinto ng marahan. Hindi ko ito ibinagsak, isinara ko ito ng may katiyakan. Isang simbolo na ang kabanata ng aking buhay kasama sila ay sarado na. Sa labas ng aking pinto, narinig ko ang isang mahabang, nakabibinging katahimikan. Ang hangganan ay naiguhit na. At alam kong hinding-hindi na nila ito mababali pa. Kinaumagahan ng Disyembre 23, isang kakaibang liwanag ang gumising sa akin. Ito ang liwanag ng isang bagong araw, isang bagong simula. Wala na ang bigat sa aking dibdib na matagal ko nang dinadala tuwing umaga. Napalitan ito ng isang magaan na pananabik na may kasamang kaunting kaba. Ang kaba ng isang taong hahakbang sa isang mundong hindi na niya pamilyar. Nakahanda na ang aking maliit na bag sa tabi ng kama. Naglalaman lamang ito ng ilang pirasong damit, ang aking sipilyo, ang aking mga gamot, at isang libro na matagal ko nang gustong basahin. Wala nang iba. Napagtanto ko kung gaano kaunti ang kailangan ko para mabuhay, kumpara sa napakaraming bagay na ibinigay ko para sa iba. Eksaktong 6:00 ng umaga, isang pamilyar na busina ang narinig ko sa labas. Si Paula. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang kanyang lumang kotse. Pero sa paningin ko, ito ang pinakamagandang karwahe sa buong mundo. Ito ang sasakyan na magdadala sa akin palayo. Bago ako lumabas, nilibot ko ng tingin ang kabahayan. Ang mga muwebles na pinagsawaan na ng panahon. Ang mga litrato sa dingding na nagpapakita ng masasayang araw na ngayon ay parang isang panaginip na lamang. Ang bahay na ito, na minsan ay naging simbolo ng pamilya at pagmamahal, ay naging isang magandang kulungan para sa akin. Ngayon, iiwan ko na ito. Hindi ko alam kung babalik pa ako. At sa unang pagkakataon, ang isiping iyon ay hindi nagdulot sa akin ng lungkot. Nagdulot ito ng kapayapaan. Kinuha ko ang aking bag at lumabas, isinara ang pinto sa aking likuran nang hindi lumilingon. Nang makita ako ni Paula, bumaba siya ng kotse at sinalubong ako ng isang mahigpit na yakap. "Handa ka na?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa para sa akin. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang yakap niya ang nagsabi ng lahat ng pasasalamat na hindi ko masabi.
Ipinasok niya ang aking bag sa likod ng kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Sa sandaling umupo ako sa upuan ng pasahero at isinara ang pinto ng kotse. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa akin. Para akong isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Habang nagsimulang umandar ang kotse, palayo sa kalsadang iyon, palayo sa bahay na iyon, palayo sa buhay na iyon, naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Isang pasanin na hindi ko na malayang pasan ko pala sa loob ng halos 40 taon. Ang unang oras ng aming biyahe ay tahimik. Hindi nagsalita si Paula. Hinayaan niya lang akong tumingin sa bintana, panoorin ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa magulong syudad patungo sa mas payapang mga probinsya. Ang bawat puno, bawat bukid, bawat bundok na aming nadadaanan ay parang isang bagong pahina sa aklat ng aking buhay na ngayon ko palang sisimulang isulat. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay sariwa. May amoy ng kalayaan. Nang kami ay nasa highway na, binasag ni Paula ang katahimikan. "Gusto mo ng kape?" tanong niya, itinuturo ang isang thermos sa pagitan namin. "Salamat," sabi ko, at habang inaabot niya sa akin ang isang tasa, nagsimula akong magkwento. Inilabas ko ang lahat, ang narinig kong usapan sa telepono. Ang mga alaala ng kapabayaan, ang pagtawag sa supermarket, ang pagsasauli ng mga regalo, ang komprontasyon kagabi. Nakinig lang si Paula, hindi siya sumabat, hindi siya humusga. Ang tanging ginawa niya ay tumango paminsan-minsan, isang tahimik na pagpapakita ng suporta at pag-unawa. Iyon lang ang kailangan ko. Isang taong makikinig. Isang taong magpapatunay na ang nararamdaman ko ay totoo, na ang galit ko ay may karapatan. Huminto kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng daan para mag-almusal. Umorder kami ng tapsilog at mainit na tsokolate. Habang kumakain kami, pinag-usapan namin ang mga bagay na matagal na naming hindi napag-usapan. Ang aming kabataan, ang aming mga pangarap, ang mga kantang paborito namin noon. Tumawa kami. Isang tawa na malinis, walang halong kaplastikan, walang bigat. Isang tawa na nagmumula sa puso. Habang papalapit kami sa San Juan, Batangas, nagsimula kong maamoy ang alat ng dagat. At nang sa wakas ay natanaw ko na ang asul na tubig sa di kalayuan, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang dagat. Para sa akin, ito ay simbolo ng walang hanggang kalawakan, ng walang katapusang posibilidad. Pagdating namin sa maliit at tahimik na resort na nibuk ni Paula, sinalubong kami ng tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito ang pinakamagandang musikang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin ay malinis, ang araw ay mainit, at ang buhangin ay nag-aanyaya. Iniwan namin ang aming mga gamit sa aming maliit na cottage at naglakad kami sa dalampasigan. Hinubad ko ang aking tsinelas at naramdaman ko ang mainit na buhangin sa aking mga talampakan at pagkatapos ay ang malamig na tubig ng dagat. Tumingin ako sa malawak na karagatan sa aking harapan. Walang katapusan. "Salamat, Paula," sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. "Salamat sa pagligtas mo sa akin." Ngumiti siya at inakbayan ako. "Hindi kita iniligtas, Celia," sagot niya. "Iniligtas mo ang iyong sarili. Nandito lang ako para samahan ka." Sa sandaling iyon, sa harap ng dagat, sa ilalim ng bughaw na langit, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang paglalakbay ay nagsimula pa lamang, alam ko. Marami pang sugat ang kailangang maghilom, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Dahil alam kong ang paglalakbay na ito ay ang paglalakbay pauwi sa aking sarili. Ang kapayapaan sa San Juan, Batangas ay isang bagay na halos nakalimutan ko nang umiral. Dito, ang tanging maririnig mo sa umaga ay hindi ang ingay ng trapiko o ang sigaw ng mga nag-aaway na apo, kundi ang banayad na himig ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang hangin ay malinis, may dalang amoy ng asin at ng kalikasan. Sa unang araw namin ni Paula, wala kaming ginawa kundi umupo sa isang kubo na nakaharap sa dagat, magbasa ng libro, at paminsan-minsan ay mag-usap tungkol sa mga bagay na magaan at walang bigat. Ito ang buhay na matagal ko nang pinangarap.
Isang buhay na simple at tahimik. Ngunit alam ko na ang katahimikan na ito ay isang bula lamang na anumang oras ay maaaring mabasag. At ang karayom na babasag dito ay nasa loob ng aking purse, ang aking cellphone. Mula nang umalis kami sa Maynila, sinadya kong ilagay ito sa silent mode at itago sa pinakailalim ng aking bag. Nais kong bigyan ng aking sarili ng kahit isang buong araw na walang koneksyon sa mundong aking tinalikuran. Ngunit sa pagtatapos ng araw, habang papalubog na ang araw at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, alam kong kailangan ko na itong harapin. Hindi ako maaaring magtago magpakailanman. Ang pagtakas ay hindi solusyon. Ang pagharap sa problema ng may lakas ng loob, iyon ang tunay na kalayaan. Habang si Paula ay naliligo, umupo ako sa maliit na beranda ng aming cottage. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono mula sa aking bag. Para akong humahawak ng isang granada na hindi ko alam kung kailan sasabog. Sa sandaling binuksan ko ang screen, bumuhos ang lahat. 53 missed calls, 27 text messages. Ang screen ng telepono ay halos puti na sa dami ng mga notifikasyon. Ang mga pangalan ni na Amanda at Robert ay paulit-ulit na lumitaw, na parang mga sundalong kumakatok sa pinto ng isang kuta. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking sarili, at sinimulang basahin ang mga mensahe mula sa pinakauna. Ang mga unang mensahe ay mula kay Amanda. Puno ng pagkalito at pagkainis. "Ma, nasaan ka? Seryoso ka ba dito?" Sumunod ang, "Ma, hindi nakakatuwa to. Umuwi ka na. Nag-aalala na ang mga bata." Ang pag-aalala para sa mga bata, laging iyon ang kanilang unang sandata. Pagkatapos, pumasok ang mga mensahe ni Robert. Mas malambing, mas mapanlinlang. "Ma, nag-aalala na kami sa'yo. Please, sagutin mo ang tawag. Mag-usap tayo ng maayos." At ang paborito niyang linya, "Ma, kung nandito lang si Papa, siguradong malulungkot siya sa nangyayari." Ang paggamit sa alaala ng kanilang ama, iyon ang kanilang pangalawang sandata. Isang mababang uri ng panunumbat. Habang binabasa ko ang mga mensahe, walang sakit na namuo sa aking dibdib. Wala ring takot. Ang naramdaman ko ay distansya. Isang malinaw at malawak na agwat sa pagitan ko at ng babaeng kanilang kinakausap. Ang ma na kanilang tinatawagan, ang lola na kanilang hinahanap, ay hindi na ako. Para akong nagbabasa ng isang kwento tungkol sa ibang tao. Ang mga salita nila na dati may kapangyarihang saktan ako at kontrolin, ngayon ay parang mga bato na lang na ibinabato sa isang pader na bakal. Walang epekto. Sumunod ang mga mensaheng puno na ng galit. Ang tunay na kulay ni Amanda ay lumabas na. "Ano bang problema mo, ma? Matapos naming planuhin ang lahat, bigla ka na lang aalis? Sobrang selfish mo naman." Selfish, makasarili. Paulit-ulit kong binasa ang salitang iyon. Ako, na ibinigay ang halos 50 taon ng aking buhay para sa kanila. Ako, na isinantabi ang lahat ng aking sariling kagustuhan. Ako, na hindi bumili ng bagong duster sa loob ng 5 taon para lang maibili sila ng mga mamahaling regalo. Ako, ay makasarili? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung ang pag-aalaga sa aking sarili sa kauna-unahang pagkakataon ay pagiging makasarili, kung gayon, oo, ako nga ay makasarili at tinatanggap ko iyon ng buong puso. Ang huling mensahe mula kay Amanda ang pinakamatindi. "Fine, magpakasaya ka dyan, pero huwag na huwag kang babalik dito at aasang walang nagbago. Bahala ka sa buhay mo. Kami na ang bahala sa Pasko. Tutal, mukhang mas mahalaga pa sa'yo ang bakasyon mo kaysa sa sarili mong pamilya." Ito na ang kanilang huling alas, ang pagbabanta. Ang pagtatangkang iparamdam sa akin na ako ang masasamang tao sa kwentong ito. Na ako ang nang-iwan. Na ako ang may kasalanan. Ngunit hindi na ako ang dating Silya na madaling matakot sa pag-iisa. Natikman ko na ang kapayapaan. Naramdaman ko na ang kalayaan. At hinding-hindi ko na ito ipagpapalit sa isang pamilyang ang pagmamahal ay may kondisyon. Sa halip na matakot o makonsensya, naramdaman ko ang isang matinding kalinawan, oras na para magtayo ng hangganan.
Hindi sa pamamagitan ng sigaw o galit, kundi sa pamamagitan ng mga salitang simple, direkta at hindi na mababali pa. Binuksan ko ang message thread ni Amanda. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang aking isip ay kalmado. Nagtipa ako ng isang maikling sagot. Isang sagot na pinag-isipan kong mabuti. Bago ko ito isend, binasa ko ito ng paulit-ulit. Amanda, ang mga anak ninyo ay inyong responsibilidad, hindi akin. Ang Pasko ay tungkol sa pamilya, at sa ngayon, kailangan kong unahin ang aking sarili na matagal ko nang hindi itinuring na parte ng pamilyang ito. Maging masaya sana ang inyong Pasko. Iyon lang, walang paliwanag, walang paghingi ng tawad, walang bahid ng emosyon. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Pinindot ko ang send. Sa sandaling nawala ang mensahe sa aking screen, para akong nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon sa buong araw. Iyon na iyon. Ang linya ay naiguhit na sa buhangin, hindi mula sa malapit, kundi mula sa malayo. Isang deklarasyon na kahit nasaan man ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa aking buhay. Pagkatapos noon, pinatay ko ang telepono. Hindi lang silent mode, power off. Lumabas si Paula mula sa banyo, nakabihis na. Okay ka lang? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Okay na okay, sagot ko. Ngayon tara na. Nagugutom na ako. Gusto kong kumain ng inihaw na isda sa tabi ng dagat. Ang bagyo ay dumaan na. At ako ay nakatayo pa rin, mas matatag kaysa dati. Ang umaga ng Pasko ay dumating ng walang anumang pagmamadali. Walang alarm clock na tumunog bago mag-alas 4 ng umaga. Walang listahan ng mga lulutuin na kailangang tapusin. Walang mga batang nag-iingay at naghahanap ng regalo. Ang gumising sa akin ay ang ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng aming kurtina at ang pamilyar na himig ng mga alon. Sa unang pagkakataon sa hindi ko na mabilang na mga taon, naramdaman ko ang tunay na diwa ng Pasko. Kapayapaan. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Umupo ako sa beranda at pinanood ko ang dagat. Ang kulay asul nito ay parang isang blangkong papel. Isang paanyaya na sulatan ito ng mga bagong alaala. Hindi ko namalayan, may mga luhang tumutulo mula sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Pasasalamat para sa sandaling ito ng katahimikan. Lumabas si Paula at umupo sa tabi ko. Inabutan niya ako ng isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. Maligayang Pasko, Silya, sabi niya. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang simpleng kwintas na may palawit na hugis kabibe. Para maalala mo na palagi kang may dalampasigang mauuwian, sabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, bulong ko. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Hindi kami nag-Noche Buena kagabi. Sa halip, natulog kami ng maaga. Ang aming selebrasyon ay ang mismong araw ng Pasko. Pagkatapos naming magkape, nagpasya kaming maglakad papunta sa maliit na palengke ng bayan. Ang daan ay puno ng mga taong nakangiti, bumabati sa isa't isa ng maligayang Pasko. Ang hangin ay puno ng amoy ng puto-bumbong at bibingka na niluluto sa mga gilid ng kalsada. Bumili kami. Umupo kami sa isang bangko sa plaza at kinain namin iyon habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang lahat ay simple, ang lahat ay payapa, ang lahat ay totoo. Hindi ko hinanap ang aking telepono. Hindi ko inisip kung ano ang ginagawa nila sa Maynila. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang init ng araw sa aking balat, ang tamis ng bibingka sa aking dila, at ang presensya ng isang tunay na kaibigan sa aking tabi. Pagbalik namin sa resort, naglakad kami sa dalampasigan. Ang tubig ay maligamgam, at ang buhangin ay pino sa aming mga paa. Habang naglalakad kami, nagsimula akong magkwento kay Paula. Hindi na tungkol sa galit, kundi tungkol sa sakit. Ikinuwento ko sa kanya kung paano ko inalagaan si Amanda noong bata pa siya at nagkaroon ng matinding hika. Halos hindi ako natutulog, binabantayan ng kanyang paghinga sa buong gabi. Ikinuwento ko kung paano ko ipinagbili ang aking makinang panahi para lang maipambili ng bagong bisikleta si Robert para sa kanyang kaarawan.
Ikinuwento ko ang lahat ng maliliit at malalaking sakripisyo na ginawa ko dahil sa pagmamahal. Ang pinakamasakit, Paula, sabi ko, habang pinipigilan ang aking mga hikbi, ay hindi ang kawalan nila ng utang na loob. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na lahat ng iyon ay walang halaga, na ang pagmamahal na ibinigay ko ay parang tubig lang na ibinuhos sa buhangin, na walang bakas. Huminto kami sa paglalakad. Hinarap ako ni Paula. Hindi iyon totoo, Celia, sabi niya nang may diin. Ang bawat pagmamahal na ibinibigay natin ay may halaga. Hindi nawawala ang halaga nito dahil lang hindi ito nakita o pinahalagahan ng taong pinagbigyan mo. Tumingin siya sa dagat. Tingnan mo ang mga alon, sabi niya. Paulit-ulit silang humahampas sa dalampasigan, kahit na walang nakatingin, kahit na walang pumapalakpak. Ginagawa nila ito dahil iyon ang kanilang kalikasan. Ganon din ang pagmamahal ng isang ina. Nagbigay ka dahil iyon ang nasa puso mo. Iyon ang iyong kalikasan, ang pagmamahal na iyon ang humubog sa iyo, ang nagpatatag sa iyo. Ang halaga nito ay nasa sa iyo, Celia, hindi sa kanila. Ang mga salita niya ay tumagos sa aking puso. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking mga sakripisyo hindi bilang isang listahan ng mga utang na dapat bayaran, kundi bilang isang testamento ng aking kakayahang magmahal. Ang aking halaga ay hindi nakadepende sa kanilang pagkilala. Ang aking halaga ay nasa aking pagkatao. Sa gabing iyon, nagluto kami ng simpleng hapunan, sinigang na isda at bagong saing na kanin. Kumain kami sa aming beranda, sa ilalim ng mga bituin, habang pinakikinggan ang dagat. Pagkatapos kumain, hindi na kami nag-usap. Nasiyahan na lang kami sa katahimikan. Bago ako matulog, lumabas ako sandali. Tumayo ako sa dalampasigan at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay napakaliwanag, malayo sa polusyon ng syudad. Huminga ako ng malalim, pinuno ang aking baga ng hangin ng dagat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kapatawaran. Ngunit hindi para sa kanila. Hindi pa. Pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagpayag na maging maliit sa kanilang paningin. Pinatawad ko ang sarili ko sa paglimot sa aking sariling halaga. Pinatawad ko ang sarili ko sa paglalagay ng kaligayahan ko sa kanilang mga kamay. Ito ang aking Pasko. Isang Pasko ng pagpapagaling, isang Pasko ng pagpapatawad sa sarili, isang Pasko kung saan ang tanging regalong aking natanggap at naibigay ay ang kapayapaan. At iyon ay higit pa sa sapat. Ang sumunod na 2 araw ng aming bakasyon ay lumipas na parang isang panaginip. Ngunit sa 3 araw, nagpasya akong buksan muli ang aking telepono. Hindi dahil hinahanap ko ang gulo, kundi dahil alam kong ang pag-iwas ay hindi isang permanenteng solusyon. Kailangan kong matutunan kung paano harapin ang kanilang bagyo nang hindi natatangay ng hangin nito. Kailangan kong subukan ang bagong lakas na natuklasan ko sa aking sarili. Gaya ng inaasahan, may mga bagong missed calls at mensahe. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila gaanong marami. Tila ang aking huling mensahe ay nagbigay sa kanila ng isang malinaw na hudyat. Ngunit alam kong hindi sila titigil doon. Ma? Mga bandang tanghali, habang kami ni Paula ay nagbabasa sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog, tumunog ang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro sa aking contacts. Ngunit alam ko kung kanino iyon. Ang asawa ni Amanda, si Marco. Sinagot ko ito. Si Marco po ito. Ang boses niya sa kabilang linya ay pilit na pinapakalma. Isa itong bagong taktika. Ang mabait na manugang approach. Marco, sagot ko. Ang aking boses ay pantay at kalmado. Ma, nag-aalala lang po kami. Okay lang po ba kayo? Si Amanda po, iyak ng iyak mula pa noong Pasko. Nalungkot po talaga ang mga bata na wala kayo. Muli, ang mga bata. Palagi na lang ang mga bata. Buhay ako, Marco, at maayos ang aking kalagayan, sagot ko. Tungkol sa mga bata, mayroon silang ama at ina para sila ay pasayahin. Natahimik siya sandali, tila hindi inaasahan ang diretsyong sagot. Pero ma, pamilya pa rin po tayo. Hindi po ba natin ito madadaan sa maayos na usapan? Umuwi na po kayo. Dito ko naramdaman ang pagbabago sa aking sarili.
Ang dating Silya ay maaring lumambot sa mga salitang pamilya at maayos na usapan. Ngunit ang bagong Silya ay alam na ang kanilang maayos na usapan ay nangangahulugang pagsunod ko sa kanilang gusto. Marco, sabi ko, at may diin sa bawat salita. Ang pamilya ay hindi lang salita. Ito ay ginagawa. Ito ay paggalang. Ito ay pag-aalaga. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang gumawa noon. Ngayon, oras naman ninyong matutunan kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyan. Kapag natutunan na ninyo, saka tayo mag-usap. Bago pa siya makasagot, ako na ang unang nagbaba ng telepono. Isang maliit na tagumpay. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso, ngunit ito ay dahil sa adrenaline, hindi sa takot. Hindi pa natatapos ang araw, si Robert naman ang tumawag. Sa pagkakataong ito, galit na ang kanyang boses. Ang taktika ng pagiging malambing ay tapos na. "Ma, ano bang ginagawa mo?" Sigaw niya sa kabilang linya. "Pinagmumukha mo kaming masama. Nag-post si Tia Paula sa Facebook. Nakita ng lahat ng kamag-anak natin na nasa beach kayo. Anong sasabihin namin sa kanila? Na iniwan mo kami sa Pasko?" Oo. Ang hiya. Ang kahihiyan sa harap ng ibang tao. Mas mahalaga pa iyon sa kanila kaysa sa tunay kong nararamdaman. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi ako sasabay sa kanyang galit. "Robert, wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ninyo sa kanila." Kalmado kong sabi. "Maaari ninyong sabihin ang totoo. Na sa wakas, pagkatapos ng 67 taon, natutunan ko ng magbakasyon. O maaari kayong magsinungaling gaya ng dati ninyong ginagawa. Ang pagpili ay nasa sa inyo." "Hindi mo ba naiintindihan, Ma? Sinisira mo ang pamilya." Isang tawa ang kumawala sa akin. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng kabalintunaan. "Ako? Ako ang sumisira sa pamilya?" Tanong ko. "Robert, matagal nang sira ang pamilyang ito. Matagal na ninyo akong itinuring na hindi parte nito. Ang ginagawa ko ngayon ay ang pagbuo sa nag-iisang piyesa na kaya ko pang buuin, ang sarili ko." "Hindi na kita maintindihan, Ma." "Iyon na nga ang punto, anak," sagot ko, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng lungkot ang aking boses. Dahil hindi ninyo ako sinubukang intindihin kailanman. At muli, ako ang nagbaba ng telepono. Ang bawat tawag ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa aking bagong tuklas na katatagan. At sa bawat pagsubok, nararamdaman kong lalo akong tumitibay. Ang tinig ko, na minsan ay mahina at nag-aalangan, ay nagiging mas malinaw at mas matatag. Hindi na ito ang tinig ng isang martir o isang biktima. Ito na ang tinig ng isang babaeng nakakaalam ng kanyang halaga. Isang babaeng hindi na natatakot na magsalita ng kanyang katotohanan, kahit na ang katotohanan iyon ay hindi magustuhan ng iba. Kinagabihan, habang nakaupo kami ni Paula sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, tiningnan ko ang aking telepono. Walang bagong tawag, walang bagong mensahe. Tila, sa wakas, nagsisimula na silang makinig. O marahil, naubusan na sila ng mga taktika. Ano man ang dahilan, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay. Ang digmaan ay hindi pa tapos, alam ko. Ngunit ang unang ilang mahahalagang laban ay naipanalo ko na. At naipanalo ko ito hindi sa pamamagitan ng sigaw o dahas, kundi sa pamamagitan ng isang bagay na mas makapangyarihan. Ang isang kalmadong tinig na nagsasabi ng hindi na. Ang araw ng aming pag-uwi ay dumating. Habang nasa biyahe kami pabalik sa Maynila, isang kakaibang halo ng kaba at determinasyon ang aking naramdaman. Ang bakasyon ay tapos na. Ang santuwaryo sa tabi ng dagat ay malapit nang maging isang alaala na lang. Ngayon, kailangan kong dalhin ang kapayapaan at lakas na natagpuan ko doon pabalik sa lugar kung saan una ko itong naiwala. Pabalik sa aking bahay. Hindi na ako ang parehong babae na umalis sa bahay na iyon 1 linggo na ang nakalipas. Ang babaeng umalis ay tumatakas. Ang babaeng bumabalik ngayon ay umuuwi sa kanyang teritoryo. Nang ihinto ni Paula ang kotse sa tapat ng aking bahay, nagpasalamat ako sa kanya ng buong puso. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ko. "Huwag mo na akong isipin," sagot niya. "Isipin mo ang sarili mo. At tandaan mo, isang tawag mo lang,
Darating ako. Kinuha ko ang aking maliit na bag at bumaba ng kotse. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ko ang pinto ng aking bahay. Ito na iyon, ang huling yugto. Pagpasok ko sa loob, ang lahat ay tahimik at nasa ayos, gaya ng iniwan ko. Ngunit ang pakiramdam ay iba na. Hindi na ito isang kulungan. Ito na ngayon ay ang aking kanlungan, ang aking espasyo. Ako na ang magtatakda ng mga patakaran dito. Hindi nagtagal, gaya ng inaasahan ko, isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay, sina Amanda at Robert, magkasama. Tila naghanda sila para sa huling komprontasyong ito. Hindi ako nagulat, hinintay ko sila. Tumayo ako sa may pinto habang sila ay naglalakad palapit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, isang halo ng galit, pagkalito, at marahil kaunting takot sa babaeng hindi na nila kilala. "Ma," sabi ni Amanda, ang kanyang boses ay walang laman. Hindi sila kumatok. Hindi sila bumati. Nakatayo lang ako sa may pintuan. Hindi ko sila pinapasok. Ang pintuang ito ay ang aking bagong hangganan. Ang sino mang papasok dito ay dapat may pahintulot. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Robert. Sinisikap na tingnan ako sa mata. "Nandito na tayo. Magsalita kayo," sagot ko. Ang aking boses ay kalmado. Ngunit ang aking postura ay matatag. Ang aking mga kamay ay hindi nakakuyom. Ang aking mga balikat ay tuwid. Nagsimula si Amanda. Isang litanya ng mga akusasyon at panunumbat. "Sinira mo ang Pasko ng mga bata," sabi niya. "Pinag-alala mo kami ng husto. Pinagtsismisan tayo ng buong angkan. Ipinahiya mo kami. Dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, itinapon mo ang lahat." Habang nagsasalita siya, hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nakikinig ako, hindi para tanggapin ang kanyang mga paratang, kundi para maintindihan kung gaano kalalim ang kanilang pagkabulag. Hindi pa rin nila naiintindihan. Ang nakikita lang nila ay ang epekto ng aking ginawa sa kanila, hindi ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Nang matapos si Amanda, si Robert naman ang nagsalita. "Ma, hindi namin sinasadyang saktan ka," sabi niya. "Siguro, nagkamali kami. Pero pamilya tayo. Hindi ba dapat nagpapatawaran?" Pagkatapos nilang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Hinihintay nila ang aking reaksyon. Hinihintay nila na ako ay umiyak, o magalit, o humingi ng tawad. Ngunit wala akong ginawa sa mga iyon. Tiningnan ko silang dalawa, ang aking mga anak. "Tapos na ba kayo?" Mahinahon kong tanong. Tumango sila. "Mabuti," sabi ko. "Ngayon, ako naman ang pakinggan ninyo at makinig kayong mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin." Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Amanda. Hindi ko sinira ang Pasko. Ang Pasko na kilala ninyo, kung saan ako ang nag-iisang nagtatrabaho habang kayo ay nagpapakasaya, ay hindi na mauulit. Iyon ang natapos. Tumingin ako kay Robert. "At tama ka, pamilya tayo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na hinihingi lang. Ito ay isang bagay na pinagsisikapan. At ang pagiging pamilya ay hindi isang lisensya para abusuhin ang isa't isa." Huminga ako ng malalim. Mula ngayon, magkakaroon ng mga bagong patakaran. Ang relasyon natin ay ibabatay na sa paggalang. Paggalang sa aking oras, sa aking pagod, at sa aking pagkatao. Ito ay magiging two-way street. Kung hihingi kayo, dapat handa rin kayong magbigay. Kung kailangan ninyo ng tulong, tutulong ako kung kaya ko at kung gusto ko. Hindi dahil obligasyon ko. Itinuro ko ang bahay sa aking likuran. Ang bahay na ito ay ang aking tahanan. Hindi ito isang restaurant na bukas anumang oras at hindi ito isang daycare center. Ang sinumang papasok dito ay kailangang igalang ang may-ari nito. Hindi na ako magmamakaawa para sa paggalang ninyo. Pagpapatuloy ko. Hindi na ako magpapaliwanag ng aking halaga. Ipinakita ko na iyon sa loob ng 40 taon. Kung hanggang ngayon ay hindi ninyo pa rin nakikita, kung gayon, wala na akong magagawa. Binuksan ko ng bahagya ang pinto, isang senyales na tapos na ang usapan. "Ang pagpili ay nasa sa inyo," sabi ko bilang pangwakas. "Kung gusto ninyo ng isang ina sa inyong buhay, isang ina na inyong igagalang at mamahalin, alam ninyo kung saan ako hahanapin. Ngunit kung ang hanap ninyo ay ang dati ninyong utusan, pasensya na,
pero nagretiro na siya. Pagkasabi noon, dahan-dahan kong isinara ang pinto, iniwan sila sa labas, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi ko ito isinara ng malakas. Isinara ko ito ng may katiyakan at kapayapaan. Sa loob ng aking bahay, sumandal ako sa pinto. Narinig ko ang kanilang mga yabag palayo, at pagkatapos ay ang tunog ng kanilang sasakyan na umaalis. Tapos na. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung tatawag sila o kung magbabago sila. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay malaya na ako. Nakatayo sa loob ng aking sariling tahanan, sa aking sariling mga paa, humihinga ng aking sariling hangin. Ang huling pag-uusap ay tapos na, at ang unang araw ng aking bagong buhay ay nagsimula na. Lumipas ang mga buwan sa isang payapang katahimikan. Sa simula, inasahan kong makakaramdam ako ng lungkot, ng pag-iisa. Ngunit ang bawat araw na dumadaan, na walang tawag, na walang mensahe, ay hindi nagdulot ng sakit. Sa halip, nagdulot ito ng espasyo. Espasyo para huminga. Espasyo para sa aking sarili. Hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan ng kalayaan. Sinimulan kong buuin ang isang bagong buhay. Isang buhay na ang sentro ay ako. Sumali ako sa isang painting class sa aming komunidad, isang bagay na matagal ko nang pangarap gawin. Sa bawat paghahalo ko ng kulay, sa bawat pagguhit ng pinsel sa canvas, nararamdaman ko ang pagbabalik ng isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Ang pula, ang asul, ang dilaw. Ang mga ito ay naging aking bagong wika. Nakakilala ako ng mga bagong kaibigan. Mga byudaring tulad ko, mga lola na may sariling mga kwento. Nagkakape kami sa hapon. Nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Pinag-uusapan namin ang aming mga halaman, ang aming mga apo, at ang aming mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa kanila, ako ay Cecilia. Hindi isang ina. Hindi isang lola. Isang kaibigan. Ang bahay ko, na minsan ay naging simbolo ng aking walang katapusang serbisyo, ngayon ay naging aking santuwaryo. Bawat umaga, pagkatapos kong magdilig ng mga halaman, umuupo ako sa beranda na may dalang isang tasang kape. Pinakikinggan ko ang mga ibon. Pinapanood ko ang paglipas ng mundo. At sa katahimikang iyon, natagpuan ko ang kagalakan. Isang hapon, habang ako ay nagpipinta, may kumatok sa aking pinto, dahan-dahan. Magalang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba sa aking dibdib. Ibinaba ko ang aking pinsel at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Robert, mag-isa. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi puno ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Pagsisisi. "Ma," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa labas ng aking pintuan, iginagalang ang hangganan na aking itinakda. Tiningnan ko ang aking anak. Ang dating galit sa aking puso ay napalitan na ng isang mahinahong pagtanggap. "Patawad, ma," sabi niya, at nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Patawad hindi lang dahil sa nangyari noong Pasko. Patawad dahil hindi ka namin nakita. Hindi namin nakita ang pagod mo, ang sakripisyo mo. Patawad, ma. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ngumiti lang ako. Isang maliit at totoong ngiti. Ang kapayapaan sa aking puso ay hindi na nakadepende sa kanyang pagbabalik. Ang aking kaligayahan ay akin na. Ngunit ang kanyang paghingi ng tawad ay isang binhi, isang simula, isang pag-asa na marahil sa hinaharap maaari kaming magkaroon ng isang bagong uri ng pamilya. Isang pamilyang nakabatay sa paggalang. Kinagabihan, pagkatapos ng isang simpleng hapunan, umupo ako sa aking paboritong silya. Kinuha ko ang aking pluma at ang aking lumang tala-arawan. Matagal na mula noong huli ko itong sinulatan. At sa isang malinis na pahina, isinulat ko ang mga salitang naglalaman ng lahat ng aking natutunan. Sa aking edad na 67, isinulat ko. Ngayon ko lang tuluyang naintindihan. Huminga ako ng malalim, pinakiramdaman ang bawat letra, na ang pinakamahalagang babae sa aking buhay ay walang iba kundi ako.